Ang gunaw. Ang gunaw ay madalas nating naririnig habang lumalaki tayo nung araw. At ito po ay talaga pong nagmimistulang panakot, especially doon sa mga walang alam sa Biblia. Ang gunaw po ba ay darating? Totoo po bang may gunaw? Well, saan ka ba dapat pumunta o tumungo na aklat? Sa magazine ba? Sa TikTok ba? Sa Facebook ba? Sa YouTube ba? Yes, sa YouTube meron po dito. Ito pong Daily Good Vibes, syempre. At saan pa? Sa mga libro ba ng mga popular na tao? Doon mo makikita, makakabasa tungkol sa gunaw? Well, sa lahat ng mga binanggit kong platforms, makinig mo mabuti, makakabasa kayo ng tungkol sa gunaw. Pero definitely, most of them won't give you the correct detail about gunaw. May gunaw po talaga. Pero kung titignan mong mabuti sa banal na kasulatan, bago dumating yung gunaw, may tutuparin ang anak ng Diyos sa buong mundo. Ito ay ang kanyang paghahari ng 1,000 taon. Hindi muna niya gugunawin ang mundo. Paghaharian muna niya ito. Kapag kayong kapuspusan ng kalahat-lahatan ay natupad na, yun na ang gunaw. Mawawasak ba ang mundo? Madedestroy ba to? According sa Bible, yes. Tandaan po ninyo, meron pong final battle na tinatawag. Amen? Ito po yung talagang katapusan na ni Satanas. Ito po yung mga kaluluwa ng mga unbeliever, ng mga unsaved. Makinig po mabuti. Importante po ito, ano? Bubuhayin silang muli. Bibigyan ng laman at itatapon na sa Gehenna. Alam po ba ninyong nasa Gehenna na yung Antikristo at saka ang false prophet? 1,000 taon na sila doon, no? Hindi ba kayo na-amaze doon? Pinahihirapan sila. Dahil sila po ay, ewan ko, mahirap magsalita. Something like very wicked. Yung wickedness, talagang diablo ang gumawa. Kaya nagkaganon. Okay? At yung mga unbelievers po na nabuhay simula noon pa hanggang sa katapos-tapusan, kasi may mga magre-rebelde po, tandaan nyo, may mga magre-rebelde din po sa 1,000 year reign ni Jesus. Di ba papakawalan uli Satan right after that? May magre-rebelde po. At sabi po ng Biblia, vast amount of people will join the forces of Satan also. So, talagang deceiving ang diablong yan. Pero right after that, short-lived lang po yun eh. Because right after that, bubuhayin na po lahat ng mga patay. Ito po yung white throne judgment na tinatawag. Right after that, itatapon na po sila sa dagat-dagatang apoy. And you know what? What will happen after that? Sige nga po, kung alam pa ninyo yung mga assignments nyo, what will happen after the white throne judgment? Yun na po yung eternity. Eternity. Gugunawin na po ito, lulusawin na po itong mundong ito. Hindi ba napansin itong mundong ito? Painit na ng painit. Hindi nais ng Panginoong Jesus na dito mangyari yung talagang forever. Pero maghahari siya for the sake of pagtupad ng kanyang naipangako sa lumang tipan. Pero may gunaw talaga. Wash out nito. Diba? Then, dun tayo sa eternity. Sa langit talaga yon. I believe third heaven talaga yon. Doon tayo for all eternity. So, yun pinaka-exciting. In your Zoe life. But ang maganda po sa Panginoon, sino mang nakakakilala sa Kanya ngayon, like naboborn again ngayon, may Zoe life na. Amen. So, ibig sabihin, may buhay na walang hanggan na tayo kahit nandindi pa rin tayo sa lupa. Yun ang talagang hanggang ngayon na-amaze ako sa Lord. Napakabuti ng Lord sa atin. Ilang beses niyang pinatunayan niya sa buhay namin itong week na ito. Hindi ko na pa sasabihin, pero sobra. Ang ending ko sa gabi, yung amazement ko, mapapapikit ako, mapapapuri ako. Minsan ayaw ko pa matulog. Gusto ko siyang kausapin, Lord Jesus. Puro Jesus sa gabi. Lord Jesus, thank you po. Thank you po. Ang buti mo, Panginoong Jesus. Diba? Ayun eh.
Yan ang, yung mga unbelievers, kung makikita po ninyo, whenever we praise Jesus, parang nawiwirduhan sila sa atin. Because they don't have that kind of experience that we have about the Lord Jesus Christ. He is our everything. Jesus is our everything. Di ba? Sila pag nagpupuri tayo, whenever we say, because we always mention the name of Jesus, of course, because it's our delight mentioning the name of our Lord. So, sa mga unbelievers po, they find it so strange for them to fathom the depthness, the depth of what we have inside our hearts. Hindi nila mapapatom. They cannot fathom it. They will never ever fathom it. Not until sila rin maging believer. Hopefully, bago dumating yung rapture, marami makakilala. Kasi hindi po talaga biro yung pagdaraanan nila sa tribulation, great tribulation. So yes, may gunaw po talaga. May nagtanong po kasi sa akin, hindi na raw gugunawin yung mundo, dito na lang daw. Napaka-weak naman ng ganyang teorya. Tandaan ninyo, makinig pong mabuti. Importante ito, makinig pong mabuti. Ang mundong ito ay creation. Creation na marupok. Ang daming nangyari dito na hindi maganda. Pero syempre, nung millennial reign niya, tinupad po niya lahat ng yan. Maganda pong lahat. Pero tandaan niyo, nung pakawalan muli ang Diablo, pakakawalan siya muli right after that 1,000 years. Hindi ba may mga magogoyo pa rin? May mga matutupak pa rin susunod kay Diablo, kay Satanas. So, ibig sabihin nun, talagang gugunawin ni Jesus itong mundong ito. Naka-design ito para gunawin niya. Kaya tama po yung larawan na yan. Kasi controversial yung larawan na yan. Pinupukpok daw ni Jesus yung mundo. Di ba for God so loved the world? Yes. Pero ang word na binabanggit doon yung mga tao, hindi yung mismong mundo. Hindi yung mismong earth. Kasi yung world, for God so loved the world, mismo mga tao ang binabanggit ni Jesus doon. Diba? Mahal din niya mga makasalanan. Pero unfortunately, those people chose Satan over Him. That's why, meron talagang darating, ayaw ko sabihing reckoning reckoning siguro nila because they rejected the gospel. Ang tanging dahilan ng pagpunta ng tao sa hell is rejecting the gospel of Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, pumunta siya ng hell. You cannot say that. Pumunta siya ng hell dahil nagnakaw siya, pumatay siya, bumaril siya. Diba? Hindi yun. Pumunta siya ng hell dahil nireject niya si Jesus Christ. Magugulat po kayo. Maraming mabait na tao sa hell. Magugulat din kayo kung sino yung nasa langit. I'm not saying masama. Siyempre, mga righteous na sila. Pero makikita ninyo yung mga tao doon na tumanggap sa Panginoong Hesukristo na inaakala nyo mga loko, masasama. Pero tumanggap kay Jesus, just like the thief beside him when he expired, when he died. Remember that thief in the name of, pinangalanan lang po natin parang naging Dimas, di ba? Para may name mo. Si Dimas, di ba? Sabi niya, Lord, remember me when you come to your kingdom. I'm telling you, today, as in today, kanya, you will be with me in paradise. I like it in Tagalog sapagkat sabi ni Jesus Tagalog. Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So may pangako, di ba? Noon mismo, namatay yung magnanakaw, dinala ni Jesus sa langit. Ang unang dinala niya sa langit, magnanakaw. Di ba? Talagang Jesus loves sinners. He's the friend of the sinners. Di ba? Tinutuya nga siya ng mga nandun sa Bible, yung mga tao doon nung araw, sabi nila, ito na yung kaibigan ng mga makasalanan. Dahil ang totoo po, yes. Si Jesus po, mahal niya ang mga makasalanan. Gusto niyang iligtas ang mga makasalanan. Pero makinig po mabuti. Yung mga ayaw magpaligtas sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamatigas dahil may rehilyon sila, marami silang i-give up na dati nilang gawi, ayaw nilang tanggapin si Jesus. Well, magkakaroon niya ng consequence. Impyerno, gihina, in-ending Gehenna. Mahal ni Jesus lahat. Niligtas niya ang buong mundo. It's up to them if they were going to respond, doon sa libreng alok na regalo na yan ng Father. Sino bang regalo ng Father? Yung kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, si Jesus. It's up to them. Anyway, kanya-kanya naman sila ng decision dyan. Diba? Pero I'm praying, maraming tumanggap sa Kanya. Kasi yes, may gunaw po. May gunaw po talaga.
Bye-bye.